Mabilis na nakabawi si Nolan at pinilit uli si Mark na makita ang buong pagkasira sa pamamagitan ng paghawak sa kanya sa harap ng isang tumatakbong tren at hinayaang tumama ito sa kanilang dalawa. Nahati ang tren at ang mga tao sa loob ay patuloy na nadurage hanggang sa pumalo si Nolan na nagpadala sa mga natitirang bagon sa iba't ibang direksyon. Sinubukan uli ni Mark na saktan ang kanyang ama, pero hindi na natinag si Nolan sa pangalawang pagkakataon. Pero paano nga ba nag-umpisa ang lahat ng ito? Balikan natin. Sa White House, may dalawang lalaki na casual lang na nagkwentuhan habang nagbabantay ng biglang yumanig at nagkabitak-bitik ang lupa. Mula sa ilalim, sumulpot ang dalawang supervillain na kilala bilang Mer Twins. Pinagbabaril sila agad ng mga gwardya pero hindi man lang sila tinatablan. Binaril ni Steve ang isa sa kambal at nanginginig na sinabihang umurong pero lumapit pa rin ito kaya binaril niya uli at nataman sa mata. Bago pa mapatulan ng kalaban si Steve, dumating ang Guardians of the Globe at pinalikas ang mga tao habang lumalaban sila. Winasak ng Mer Twins ang mga pader para makapasok sa loob. Inihagis ng isa sa kambal ang isang babae kaya sinalo ito ni Darkwing, pero hinagisan sila ng tangke kaya napilitan si Darkwing na suluhin ito para hindi sila madaganan. Dahil hindi niya kayang iligtas silang dalawa ng sabay, ginamitan niya ng grappling hook ang babae para maihagis palabas. Noong akalang madadagan na si Darkwing, dumating si Omni-Man, binuhat ang tangke, at tinulungan siyang makalabas. Natalo ng Guardians ang Mer Twins at naibalik ang kapayapaan sa White House. Napanood naman ni Mark Grayson at ng kanyang ina ang balita tungkol sa pag-atake. Nakauwi na rin si Nolan sabay hinalikan ang kanyang asawa at binanggit na pupunta sila sa Berlin, kaya naman nainggit si Mark. Pero sinabi ng kanyang ama na makakapunta rin siya doon mag-isa kapag lumabas na ang kanyang kapangyarihan. Sa paaralan, nagulat ang kaibigan niyang si William na hinayaan ng Guardians na makalapit ng ganoon ang mga kalaban sa presidente, pero ipinaliwanag ni Mark na hindi naman sila nakapasok sa loob ng gusali at nandoon din naman si Omni-Man. Sa pasilyo, binubuli ni Todd ang isang babae na nagsabing huwag siyang bastyusan. Nagalit dito si Mark at nilapitan si Todd kahit na mas malaki ito sa kanya. Sinuntok ni Todd si Mark, pero nailigtas siya ni Amber nang sipin nito si Todd sa kanyang betlog. Pagkaalis ni Todd, nagpasalamat sila kay Mark kahit puro pasa ito. Pagkatapos noon, nagtapon ng basura si Mark sa kanyang trabaho na medyo nahihirapan pa siya, pero nung buhatin niya ang pangalawang sako at ihagis ito ng napakalayo, nalaman niya na lumabas na pala ang kanyang kapangyarihan. Pag-uwi ni Mark, ibinalita niya na nagkakaroon na siya ng kapangyarihan pero hindi nag-react ang kanyang ama hanggang sa sipin ito ni Debbie. Binati siya ni Nolan at sinabing mag-e-ensayo sila kinaumagahan. Hindi makatulog si Mark habang naaalala ang kwento ng kanyang ama tungkol sa pambihirang lakas at bilis ng mga Viltrumite. Lumabas siya ng kwarto, tumalon mula sa bubong, at nalaman niyang kaya na pala niyang lumipad. Lumipad siya sa kalangitan pero muntik nang bumangga sa isang eroplano na nagdala sa kanya pataas sa atmosphere kaya naman nawalan siya ng malay. Noong magising si Mark, napansin niyang malapit na siya sa lupa at bumagsak siya sa kalsada sa tapat mismo ng kanilang bahay. Nagising siya ng alas 6 ng umaga na pagod at sinabi ng kanyang ama na mag-e-ensayo sila pagdating sa langit. Sinabi ng kanyang ama na makukuha niya rin ang tamang balanse basta't mag-focus lang muna. Sinabihan niya itong lumapag pero nahirapan si Mark kaya bumagsak siya ng napakalakas sa lupa, na siguradong napakasakit. Kinabukasan, nilapitan ni Todd si Mark at isinandal sa locker sabay sabing susuntukan niya ito. Sinabihan siya ni Mark na suntukin siya ng buong lakas at paulit-ulit, pero nung hindi man lang nasaktan si Mark, tinawag siyang freak ni Todd sabay alis. May 3 kriminal naman na tumatakbo palayo sa pulisya matapos magnakaw. Nilabanan ni Mark ang malaking kriminal at nagawa niya itong saktan. Lumapit sa kanya si Omni-Man at sinabing mukha siyang katawa-tawa, sabay banggit na may mga nalaktawan siyang hakbang dahil nagdulot siya ng maraming pagkasira sa paligid. Pagkatapos ay niyakap ni Nolan ang kanyang anak at sinabing magiging mas magaling din ito. Lumipad sila sa isang tindahan ng mga costume kung saan sinabi niya kay Mark na mamimili sila ng costume. Inabutan siya ni Art ng isang suit pero hindi sigurado si Mark sa kulay na orange at dilaw dahil gusto niya ng masikat na hitsura, na naintindihan naman ni Art. Tinawag ni Debbie si Mark pero wala ito sa bahay. Nakarinig siya ng malakas na kalabog malapit sa bahay at nakitang lumabas si Mark mula sa isang maliit na hukay sa lupa. Sinabi ni Mark na nag-e-ensayo lang siya sa paglapag at humingi ng paumanhin sa nasirang likod bahay, pero sinabi rin niyang kailangan niya pang maging mas magaling. Kinabukasan, sinabi ni Nolan kay Mark na mukha itong pagod habang naglalaro sila ng catch gamit ang baseball na ibinabato nila Picot sa buong mundo. Pero sinabi ni Nolan sa kanya na simula pa lang ito ng isang mahabang paglalakbay para sa kanilang dalawa at sinabing ayos lang na matakot basta magpatuloy lang. Dahil nabuhayan ng loob, nagmadali si Mark sa shop ni Art at sinabing may pangalan na siya. Maya-maya, nakaupo na siya sa ibabaw ng isang malaking crane kasama ang kanyang bagong suit at lumipad sa lungsod. Habang ginagawa ito, nakita niya ang pag-atake ng laser ng super kriminal na si Kill Cannon.
Pinapaputukan ito ng mga pulis pero hindi ito napatitigil. Dumating si Mark at sinuntok si Kilcannon patawid sa maraming pader hanggang sa hindi na makagalaw ang kalaban. Habang nakatayong panalo, ipinakilala niya ang sarili bilang si Invincible. Sina Red Rush, The Immortal, Aqua Ross, Connie the War Woman, ang nagbabagong anyong Martian Man, at si Darkwing ay tinawag sa headquarters. Nagkita-kita ang mga bayani pero napansin nilang walang ibang Guardians ang nagpadala ng alerto. Naramdaman ni Red Rush ang presensya ni Omni-Man at mabilis na iniligtas si The Immortal gamit ang kanyang bilis bago pa man ito maputulan ng ulo. Dahil nalaman na ang kanyang pagtataksil, sinalakay ng Guardian si Omni-Man. Tumanggap si Omni-Man ng ilang suntok mula kay Red Rush bago niya ito nahuli sa palso at dinurog ang bungo nito habang nanunood sa gulat ang iba. Binalot naman ni Martian Man ang sarili kay Omni-Man habang ang natitirang Guardians ay lumaban para sa kanilang buhay. Patuloy silang pinagpapatay ni Omni-Man kung saan winasak niya ang ulo ni Darkwing sa sahig at ibinaon ang kanyang kamao sa bungo ni Green Ghost. Ginamit niya ang katawan nito bilang kalasag laban kay Aqua Ross at matapos harapin ang mabigat na hampas ni War Woman, pinatay niya ito gamit ang sarili nitong mace. Ang galit na si Martian Man ay muling ikinulong si Omni-Man habang binubugbog naman ito ni The Immortal at War Woman hanggang sa magkaroon ng maraming dugo. Sa huli, pinagpira-piraso ni Omni-Man si Martian Man, binutasan ang tiyan ni The Immortal, at binali ang leeg ni War Woman. Ang huling buhay na si The Immortal ay nakatitig pa rin at nagtanong kung bakit niya ito ginawa, pero walang isinagot si Omni-Man at pinutulan ito ng ulo. Dahil sa malubhang sugat, bumagsak din si Omni-Man sa pagod sa tabi ng mga patay niyang kaibigan. Patay na ang lahat ng Guardians at nakahiga si Omni-Man sa tabi nila. May bumukas na pinto at pumasok ang mga lihim na ahente kasama ang mga medic na nadiri sa kanilang nakita. Buhay pa si Omni-Man kaya inalis nila ang mga katawan sa kwarto. Kinaumagahan, binuksan ni Debbie ang pinto at sinalubong siya ng mga special agent sa labas. Sa lihim na GDA, sinabi sa kanya na ang walang malay na si Omni-Man ay nasa kanilang lihim na ospital pero hindi na nila kayang buhayin ang mga Guardians. Nakapunta sila sa kwarto kung saan nakita nila si Nolan na nakahiga at hindi sumasagot. Ipinakilala ni Cecil ang kanyang sarili at sinabing wala silang ideya kung sino ang gumawa nito. Humingi si Debbie ng mga gamot at ayaw iwanan si Nolan dahil siya naman daw ang nag-aalaga rito sa loob ng 20 taon. Nakatanggap ng report si Donald na may nagaganap na atak na maraming biktima, kaya umalis si Mark para tumulong. Pagdating niya, nakita niya ang isang malaking hukbo na sumasalakay. Pumunta siya sa kinaroroonan ng tangke at sinabihan silang tumigil, pero napatalsik siya ng isang energy cannon na pumatay sa ilang tao. Natakot at natigilan si Invincible hanggang sa mapansin niyang binaril ang isang matandang babae. Iniligtas niya ito at inilayo, pero huli na dahil namatay ito sa kanyang mga bisig. Binaril siya uli pero iniligtas siya ni Atom Eve. Gumamit si Atom Eve ng isang force field para ipagtanggol siya. Sinabi ni Robot kay Eve na maghahanay ang mga tangke ng kaaway para patayin siya, kaya inas-ikaso ito ni Eve habang patuloy namang ibinabalita ni Robot sa lahat ang nangyayari. Nagpatuloy sa pagsalakay sina Duplicate at Rexplode. Sinabihan ni Eve si Invincible na dalhin ang matandang babae sa ospital dahil kayanan nila ang laban. Nagsimulang mahirapan ang koponan at babarilan na sana uli nang biglang magsimulang mamatay at umalis ang mga alien. Nagmamadaling pumasok si Invincible sa isang ospital pero sinabihan siyang huwag kumilos ng mga ahente ng GDA. Tinanggap naman siya ng mga paramedic at sinabi ng mga ahente na ligtas si Invincible. Sa paaralan, naglakad si Mark sa pasilyo na walang pakialam kahit makabangga ng iba. Hinanap siya ni William pero hindi ito sumasagot hanggang sa sabihin ni Mark na sinalakay ang kanyang ama at malubhang nasaktan. Subalit iniwan niya ito nang makita si Eve Wilkins na kailangan niya raw kausapin. Nilapitan siya ni Mark at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya. Nalaman ni Eve kung sino siya at nag-usap sila sa ibabaw ng isang gusali. Nagkaroon sila ng magandang kwentuhan at nagkasundong magkita pagkatapos ng klase para makilala rin ang kanyang koponan. Sinabi ni Cecil kay Robot na maganda ang ginawa nila pero hindi ito maituturing na panalo dahil 338 tao ang namatay. Inutusan ni Cecil ang demon detective na si Damien Darkblood na magpakita. Tumingin sa paligid si Darkblood at sinabi kay Cecil ang lahat ng kanyang nalalaman. Sinabihan siya ni Cecil na ituloy lang ito at magpasabi kung kailangan ng tulong. Lumipad sa lungsod sina Invincible at Eve, at sa isang pagkakataon ay nag-alala siya na nawala ito kaya bumangga siya sa isang billboard. Sinubukan nilang lumipad uli patawid sa isang tulay hanggang sa may magbukas na hukay sa lupa at nakilala ni Invincible ang Teen Team.
Pagdating nila doon, nakikipaghalikan si Rex kay Eve hanggang sa batiin niya ito, sabay sabing nanalo sila sa laban kahit wala siya. Pero isiniwalat ni Duplicate na nangyari lang iyon dahil namatay ang mga alien. Nang lumaon, binisita ni Mark ang kanyang ama at sinabing kahit hindi niya gustong sumali sa mga koponan, astig ang Team maliban kay Rex Explode. Pagkaalis ni Mark, pumunta siya sa kwarto ng babaeng iniligtas niya. Sinabi ng doktor na ang pangalan nito ay Maya, at alam na ng kanyang pamilya ang tungkol sa mga natamong sugat nito. Sinabi ni Mark kay William na magkaibigan lang sila ni Eve, pero tumingin si Mark sa cafeteria at nagkatitigan sila ni Eve na nagsabing lapitan siya nito. Nilapitan ni Amber si William. Tinanong ni Amber kung sila ba ni Eve, kaya tinanong naman ni William si Amber kung gusto nito ang kanyang numero at isinulat ito para sa kanya. Sinalakay ng team ang mga alien na lumalaban gamit ang mas matataas na teknolohiya. Nagawa silang mapatres ni Eve pero may naihagi sa kanyang mukha na nagtakip dito. Sinalo naman ni Mark ang mga beam na ibinabato ng mga canyon at nahuli siya ng isang uri ng pandikit na nagpatigil sa kanya. Noong papatayin na ng pinuno ng Flaxen si Eve, sumigaw ng malakas si Invincible na nagpatalsik sa lahat ng bagay sa paligid niya. Sinuntok niya ang pinuno ng Flaxen na biglang tumanda nang masira ang kanyang pulse arrest at iniligtas si Eve. Naisip ng koponan na kailangan nikang sirain ang mga wristband kaya nagsimulang mamatay ang mga alien na nagpilit sa kanila na umalis. Dumating si Mark sa ospital at nakitang gising na ang kanyang ama. Pagkatapos noon, lumabas ang balita na isang linggo nang nawawala ang Guardians. Sa kanilang pagsasanay, sinubukang salakayin ni Mark ang kanyang ama na noong una ay naiilagan ang kanyang mga suntok. Subalit natutunan din ni Mark na tumama sa wakas pero napatigil sila nang bumisita si Cecil at sinabing may nakita silang galing sa Mars na papalapit sa daigdig. Nagpasya silang ipadala si Mark para harangin ang lalaki. Mag-isa si Invincible na nagpunta sa kalawakan at sinalakay mula sa likod. Nakipag-usap si Alan the Alien gamit ang telepathy, at sinabihan siya ni Invincible na umalis sa bayhagi sa kanya patungo sa isang satellite na ibinalik din sa kanya. Huminga muna ng malalim si Invincible at pinabagsak ito sa buwan na nagpatawalang sa kalaban. Sa huli, sinabi nito kay Invincible na isa siyang evaluation officer para sa Coalition of Planets para tiyakin na may kakayahang magtanggol sa kanila. Mukhang isang malaking pagkakamali lang sa kanyang bahagi dahil maling planeta ang napuntahan niya. Sinabi ni Nolan kay Cecil ang kanyang naaalala noong gabing pinatay ang mga Guardians, pero hindi naniwala si Cecil sa mga narinig mula kay Nolan dahil may amoy itong kain na hinala. Nagtatayo ng mga memorial ang mga tao para sa Guardians nang magsimula uling magbukas ang mga Flaxen portal. Nilustay uli ng hukbo ng Flaxen ang lungsod at sinabi ni Robot sa team na immune na ngayon ang mga Flaxen sa daloy ng panahon kaya dapat na nilang isiping talo na ang lungsod. Sinabi niyang makikipag-ugnayan siya kay Cecil para humingi ng nuclear response pero hindi sumang-ayon ang lahat. Nagsimulang lumaban si Invincible sa hukbo pero mabilis siyang napatumba at paulit-ulit na sinuntok sa mukha ng pinuno. Dumating si Omni-Man at sinimulang ipagtanggol ang lungsod kung saan tinuos niya ang lahat ng atake at ibinalik ang mga kaaway kung saan sila nanggaling. Subalit noong tumingin uli ang pinuno kay Omni-Man, sinuntok niya ito at sumama sa portal kasama niya. Nagulat ang team at nalaman na si Omni-Man pala ang tatay ni Invincible. Sinabi ni Omni-Man sa mga Flaxen na hindi nila naiintindihan na ang daigdig ay hindi para sakupin nila, kaya pinatay niya sila at winasak ang kanilang mga lungsod. Noong makauwi si Nolan sa bahay, mayroon na siyang mahabang balbas. Niyakap siya nina Mark at Debbie at sinabing kailangan niya ng maligo. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang ulat ng balita na nagpapatunay na patay na nga ang Guardians. Nagtipon ang mga tao sa libing ng Guardians of the Globe, at nagbigay si Omni-Man ng isang nakakaantig na talumpati. Pero ang aktwal na paglilibing sa mga bayani ay naganap sa ibang lugar ng palihim dahil sa maraming dahilan ng seguridad. Masama ang loob ni Olga dahil hindi niya nakita ang katawan ng kanyang yumaong asawa, at noong mapaupo siya sa lupa ay nagmadali si Debbie para tulungan siya. Nakita ni Omni-Man si Damien Darkblood at sinabing para sa pamilya lang ang libing. Nagpalitan sila ng ilang salita na medyo mainit dahil sa galit nila sa isa't isa. Nagpasya si Cecil na gawing pinuno si Robot para sa bagong Guardians of the Globe at inutusan siyang magbuo agad ng koponan. Nakauwi naman ang pamilya Grayson sa kanilang bahay. Masayahin si Nolan at napansin din ito ni Debbie. Sinigawan niya si Mark dahil nakasimangot ito at sinabihang maghanda na para sa ensayo. Sa kanyang kwarto, tiningnan ni Mark ang numero ni Amber at tinawagan ito. Sinabi ni Mark na nagagandahan siya rito at tinanong kung gustong makipagsabay sa pag-aaral, na sinang-ayunan naman ng babae. Nagbago naman ang takbo ng mga pangyayari nang pumunta si Atom Eve sa headquarters ng team kung saan nakita niya si Duplicate na umaasal ng kain na hinala. Pagkatapos maligo dahil hindi nakapunta sa libing, sumilip si Eve sa banyo at nakita si Rex Explode na humahalik sa kambal ni Duplicate. Nagalit ng husto si Eve kaya naghiwalay ang dalawa. Sa huli, sa Pentagon,
Lincoln, tiningnan ni na Robot at Invincible ang maraming bayani na nakapila para piliin sa bagong Guardians. Hindi sumali si Invincible dahil hiwalay siyang sinasanay ni Omni-Man. Hinarap ni Eve ang isang napakalakas na lalaki sa tryouts at mabilis itong tinalo dahil sa kanyang galit. Naglaban-laban ang mga kabataang bayani para sa tryouts. Sa huli, ipinakilala ni Robot ang mga bagong kasapi, Black Samson, Shrinking Ray, Duplicate, at Monster Girl. Nagtawa si Rex dahil maliit ito na naging dahilan para bugbugin siya ng matindi ni Monster Girl. Pinatigil siya ni Invincible at humingi naman ng paumanhin ang babae. Pagkatapos, binanggit ni Robot na si Atom Eve ang huling miyembro at ihahayag ito sa publiko mamaya. Sinabi ni Eve na hindi niya kayang kasama sa koponan sina Rex at Kate, kaya umalis siya. Sinundan siya ni Mark at tinanong kung ano ang nangyari. Ikinwento ni Eve ang pagtataksil ni Rex at sinubukan naman siyang alwi ni Invincible habang lumilipad sila. Habang sinasabihan ng mga plano ang mga bagong Guardians, nag-away sina Black Samson at Rex, at pagkatapos ay umalis ang lahat. Mula sa itaas, nagmamasid si Omni-Man at sinabing nakakaawa ang kanyang nakita. Sa kwarto ni Mark, naglilinis si William at sinabi ang mga dapat itapon. Sinabi niya sa kaibigan na nagdala siya ng takdang aralin at nalaman ang lahat ng gusto ni Amber matapos magtanong sa paaralan. Binati niya si Amber na kinuha ang aklat na dala ni William. Kinakabahang ipinakilala ni Mark ang sarili bilang fan ng comics. Tinanong ni Amber kung ano ang paborito niya kaya nagsimulang magkwento si Mark. Naputol ang kanilang date dahil sa mga tawag, at biglang dumating si Cecil. Binigyan niya si Mark ng comm device at sinabing nandoon din si Eve. Sinabi ni Cecil na kailangan niyang pumunta sa Mount Rushmore na hindi naman alam ni Mark kung saan hahanapin. Bumalik si Amber sa kwarto at gumawa si Mark ng maling dahilan para umalis. Habang pumasok si Debbie na may dalang merienda, ngumiti ng pilit si Mark at umalis. Lumipad sina Invincible at Atom Eve patungong Mount Rushmore. Habang lumilipad, sinabi ni Cecil na ang kalaban nila ay si Doc Seismic na gumagawa ng mga bagay na walang kwenta. Naniniwala sila na ang mga guwantes nito ay nagdudulot ng pinsala sa kanyang utak tuwing ginagamit niya ito. Nagdulot ng pagsabog si Doc Seismic na naging dahilan para magkabitak ang Mount Rushmore. Noong mahulog ang mukha ni Abraham Lincoln, nasalo ito ni Invincible sa tamang oras bago may masaktan, at ibinalik ito. Matapos mailigtas ni Mark ang isang grupo, sinubukang sumalakay ni Doc Seismic pero nasira ni Eve ang kanyang mga pulse arrays. Dahil sa sirang pulse arrays, muntik nang mahulog sa lava si Doc Seismic pero nasalo siya ni Eve na tinulungan naman ni Invincible. Nahulog pa rin si Doc Seismic at tumalon si Invincible para habulin siya pero hindi niya ito naabutan. Matapos ang isang malaking pagsabog, mabilis na umalis si Mark at sinabi kay Eve na mag-usap na lang sila mamaya. Pag-uwi ni Mark, nakasalubong niya si Nolan na sinabihan siyang magdahan-dahan. Ipinaliwanag ni Mark na iniwan niya si Amber sa kanyang kwarto habang inaayos ang problema. Pagbalik niya sa kwarto, galit na sinabi ni Amber na isang oras na siya doon at tinanong kung bakit pa siya niyayang makipagkita kung aalis din naman pala ito. Sinabi ni Donald kay Cecil na kahanga-hanga ang halimaw na inayos ni Omni-Man dahil hindi ito madaling laban at idinagdag na baka hindi pa ito patay. Sinabi ni Cecil na itabi muna ito sa yelo. Inalis naman ni Eve ang mga larawan nila ni Rex at umiyak habang ginagawa ito. Noong lumabas siya, nakakita siya ng mga paputok at gumawa rin ng sarili niyang disenyo habang nakangiti. Nakatagpo niya si Rex na nagsabing alam niyang nagkamali siya pero hindi alam kung bakit dahil mahal niya ito. Humingi siya ng isa pang pagkakataon pero ninais ni Eve ang swerte para sa kanyang bagong koponan at umalis. Pumunta si Eve sa bahay ni Mark para lang makita itong nasa kama kasama si Amber at humahalik dito. Sinabi niya sa sarili na mabuti iyon para kay Mark at lumipad palayo. Sa JDA, isang gwardya ang naglakad sa iba't ibang selda na naglalaman ng mga halimaw. Binigyan niya ang isa sa Mer Twins ng pagkain. Binigyan niya rin ang isa pa, pero binuksan ni Robot ang lagayan ng pagkain ng buo kaya nahawakan ng kalaban ng gwardya at pinatumba ito. Ginamit niya ang kanyang kamay para makatakas. Tumakas ang kambal at hinabol sila ng mga gwardya na umalis din matapos masuntok ang isa sa kanila. Habang naglalakad sila, may nahulog na hagdan. Sa desyerto, lumabas ang dalawang kambal at tumingin sa lungsod pero pinaputukan sila ng isang malakas na sandata. Ginamit ng isa ang kanyang kambal bilang kalasag at sinira ang sandata. Tiningnan niya ang kanyang kambal at sinabing mamimiss niya ito, sabay banggit na maaari naman siyang gumawa ng isa pa, at iniwan itong mamatay. Naupo si Debbie habang nagtatrabaho sa kusina. Noong lamigin siya, nandoon si Damian para sa isang pagsisiyasat. Nag-usap sila at natigil ito nang dumating si Nolan. Kahit siya ay naramdaman ang kanyang masamang presensya. Bumaba si Zam sa isang truck sa gitna ng disyerto, at binuhat ng mga manggagawa ang isang bato na nagpakita ng lihim na daan. Pinalipat ni Zam ang lahat at bumaba. Pagdating niya sa ilalim, naglakad siya sa libingan ng kanyang Panginoon at binuhay ito, pero humingi rin ng tulong mamaya. Naisip ng mga manggagawa na binuhay niya si Kahor at tumakbo palayo. Noong lumabas si Kahor sa lihim na daan, ang malaking pintong bato ay nahulog sa ibabaw niya.
Sinabi ni Omni-Man kay Invincible na ginugulo niya ang desyerto dahil mababa itong lumilipad. Noong lumingon ang hagdan, nalaman niya na nakagawa siya ng malaking ulap ng buhangin. Gumawa sila ng karera patungong Mount Everest, at syempre unang nakarating doon si Omni-Man at madaling tinalo ang batang si Mark. Isang hiker ang nakarating sa tuktok at nagulat nang makita silang dalawa doon pero bumaba rin agad. Matapos ang isang malalim na kwentuhan tungkol sa kanilang buhay, nagpasya silang magkarera pabalik sa bahay. Sa pagkakataong ito, nauna si Mark, ngunit mabilis pa rin siyang naunahan ng kanyang ama. Nagsali ng inumin si Darkblood at tinanggap si Nolan, sabay sabing nag-iisip siya kung darating ba ito. Binalaan siya ni Nolan na huwag nang gagambalin ang kanyang pamilya kahit kailan kung hindi ay haharapin ang masamang mangyayari. Umalis si Omni-Man pagkatapos na may madyulang paglabas. Binuksan ng Mertwin ang isang bodega at nagtrabaho sa pamamagitan ng pagtatayo ng lab. Binalatan niya ang kanyang braso hanggang sa makakuha ng dugo at nakakita ng sel na nagsimulang dumami. Inilagay niya ito sa isang malaking lalagyan na sumara. Binati niya ang kanyang kapatid at sinabing gutom na ito, sabay bigay ng pagkain. Napatigil naman si Robot sa panunood sa Mertwin dahil kay Rex na bumati sa kanya sa bagong tirahan ng koponan. Nag-away na naman sina Black Samson at Rex, at pumasok si Cecil para sabihing huwag nang magulat dahil trabaho nila ito. Nakipag-usap si Robot kay Monster Girl at nagbigay ng payo tungkol sa matigas na ulo ni Rex. Mukhang may kaina-hinalang plano rin si Robot. Bumalik si Nolan sa bahay at nakipag-away kay Debbie. Ang kanyang asawa ay umaasal na parang isang karaniwang misis. Biglang lumingon ng mabilis si Nolan at hinawakan sa leeg si Cecil, sabay hagis sa kanya sa lagayan ng libro, pero binitiwan din ito. Humingi ng paumanhin si Cecil at sinabi ni Nolan na muntik na niya itong mapatay dahil sa kanyang pagiging magugulatin sa mga dahilan na maiintindihan naman ni Cecil. Nagtungo sina Amber at Mark sa bahay ni Amber. Sinabi ng babae na si Mark naman ang magplano ng date sa susunod na gusto naman ng lalaki. Lumapit ang dalawa para sa isang halik, at masayang lumipad si Mark sa kalangitan patungo sa kanilang bahay. Pag-uwi niya, nakita niya sina Cecil at ang kanyang mga magulang na may malalim na talakayan tungkol sa isang NASA expedition sa Mars. Gaya ng inaasahan, nagboluntaryo si Mark, at ipinaliwanag ni Cecil ang misyon. Hindi sumang-ayon si Nolan, pero gusto ni Debbie na tanggapin ni Mark ang responsibilidad. Kaya sa huli, ginawa ni Mark ang sinabi ng kanyang nanay. Sa paaralan, sinabi ni Mark kay Eve na hindi niya gustong magsinungaling kay Amber, at nagkaroon sila ng magandang kwentuhan tungkol sa kanilang buhay at trabaho. Nagbigay si Eve ng magandang payo. Napanood ni Amber ang balita kung saan ipinapakita ang misyon sa Mars at narinig ang tunog ng doorbell. Nakita niya si Mark na may dalang malaki at mahal na bola na nakita nila sa kanilang date. Nagpasalamat siya para dito at pinapasok ito, pero sinabi ng lalaki na aalis siya sa loob ng 2 linggo para magboluntaryo, sabay pakiusap na huwag mawalan ng interes sa kanya habang wala siya. Naghalikan sila, at lumipad si Mark kasabay ng Mars Shuttle. Sa kalawakan, sinabi ni Cecil kay Invincible na muntik na itong hindi umabot pero kailangan niyang manatiling tago maliban kung may magkaproblema, at kailangan din siya sa misyon dahil sa mga Martian. Napanood ni Nolan at Debbie ang balita at pinag-usapan ang kanilang nararamdaman sa isa't isa mula nang umalis si Mark. Sinabi ni Nolan ang kanyang pag-aalala sa GDA dahil pinaghihinalaan siya sa pagkamatay ng Guardians, at nalungkot naman si Debbie para dito. Umupo ng maayos si Invincible sa tabi ng spacecraft pero hindi niya nagustuhan ng kagatin ang kanyang sandwich na matigas na pala. Naglakad sina Nolan at Debbie sa Rome hanggang sa makarating sa isang mamahaling restaurant na pinagpasyahan ni Nolan. Binanggit ni Debbie na bago ang lugar na ito. Sa loob ng spacecraft, nagising si Invincible at nakita ang Mars. Lumapag sila sa wakas at bumaba siya bago ang mga astronaut. Sinabi ng mga astronaut sa Houston na nakarating sila, at nakita ng isa sa kanila si Invincible pero hindi ito nakita ng iba, kaya sinabi nitong kalimutan na lang at nagtrabaho sila habang tumitingin si Mark sa mga larawan ni Amber. Nalaman na lang nila na ang mga astronaut ay dinala palayo. Habang nagpapakasaya sina Nolan at Debbie sa Rome, isang dragon ang lumitaw, pero hindi kumilos si Nolan at nagpatuloy lang sa pakikipag-usap kay Debbie. Sinabi ni Debbie na mahal niya ito at nakiusap na gumawa ng paraan tungkol sa dragon, kung saan sumagot lang si Nolan na nasa bakasyon siya kaya dapat si Cecil ang mag-asikaso doon. Pagbalik sa bahay ng pamilya Grayson, isang halaman ang lumamig nang lumitaw si Damian Darkblood at tumingin sa paligid. Naglista siya at nakitang nandoon din si Cecil kasama ang mga pulis na nakatutok ang mga baril sa Demon. Sinabi ni Cecil kay Darkblood na binalaan na sila ni Nolan tungkol sa kanya. Naalala ni Invincible na ang mga Martian ay nakatira sa ilalim ng lupa. Binuhat niya ang isang malaking bato at sinalakay siya ng maraming galame. Itinapon niya ang mga ito at naglakad sa nakatagong daan. Doon ay nakakita siya ng isang parang kristal na bagay na isa palang Martian. Napalibutan siya at inutusang huwag kumilos.
Sinabi ni Invincible na hindi siya nandoon para manakit. May isa pang galame ang tumalon sa kanya na mabilis niyang hinayla at itinapon. Sinabi ni Invincible sa mga Martian na dapat nilang taulian ang kanilang mga aso, pero nagulat ang mga ito na hindi siya naapektuhan ng galame. Sinabi ni Mark ng pabiro na talagang naapektuhan siya ng mga ito. Dinala si Mark sa Emperador ng Mars kung saan siya tinanggap. Binati niya ang Martian at sinabing ipinadala siya para protektahan ang mga tao sa misyon sa Mars at kailangan silang makabalik ng buhay. Sinabi ng Martian sa kanya na ang mga galame ang dahilan kung bakit hinuli ang mga tao, dahil sila ay isang lahi na sumisira ng mundo at nag-iiwan ng pinsala sa buong kalawakan bago bumagsak sa Mars. Pagkatapos, nakita si Invincible at ang mga astronaut na tumatakbo palayo sa mga Martian patungo sa kanilang spacecraft. Pinasok ni Invincible ang mga astronaut sa loob, at nagmadali silang lumipad habang hinarap naman ni Invincible ang mga Martian. Sinubukan niyang lumaban pero mas marami ang kalaban, kaya binuhat niya ang spacecraft para tulungang makatakas ang mga astronaut. Nang ligtas na ang mga astronaut, lumapag si Invincible sa Mars at nagtanong kung maaari ba siyang kumuha ng bato na nagdulot naman ng kalituhan sa mga Martian. Subalit sa loob ng spacecraft, napansin ng isang Martian na nagpapanggap na astronaut na baligtad ang simbolo ng bandila sa kanyang suit at mabilis itong inayos. Sa ibabaw ng Mars, matapos umalis ni Invincible, lumingon ang mga Martian para harapin ang astronaut na pinalitan at nakitang nakuha na ito ng mga galame. Ang nasakop na astronaut ay nagpakawala ng maraming galame sa mga Martian habang nagsisimula ang kanilang pagsalakay sa Mars. Sa daigdig, ibinalita ng mga pahayagan ang tagumpay ng mga astronaut sa Mars. Dumating si Mark sa bahay at nakarinig ng mga ingay, pero nung buksan ang pinto, nakita niya ang kanyang mga magulang na nakatitig sa kanya. Tinanong siya ni Debbie kung paano ang Mars, pero sinabi ni Mark na mas kaunti ang nangyari doon kaysa sa kung ano man ang nagaganap sa bahay habang wala siya. Binati ni Mark si Amber sa paaralan. Hinalikan siya nito at tinanong kung kumusta ito, kung saan sumagot siya na boring at nagdagdag ng ilang detalye. Binanggit ni Amber na hindi masyadong malinaw ang kanyang kwento, pero sinabi ni Mark na kinuha niya ito ng isang bato na hindi naman naging kahanga-hanga para sa kanya. Sinabi niya rito na huwag itong ipakita sa mga eksperto sa bato, at nagpasalamat naman si Amber para sa regalo. Sa Pentagon, dinala ni na Cecil ang walang malay na si Darkblood sa pasilyo. Sinabi ni Cecil na noong hinalughog nila ang opisina nito, nakakita sila ng tuyong dugo. Sinimulan ni Donald ang ritual na ikinagulat ni Darkblood, sabay sabing hindi niya akalaing protektahan ni Cecil si Omni-Man. Sa galit, sinabi ni Darkblood na may mas masamang lugar na naghihintay kay Cecil kaysa sa impyerno. Subalit hindi natakot si Cecil habang hinayla si Darkblood ng mga kadena pabalik sa impyerno. Nilinis naman ni Debbie ang bahay ni Olga na napakagulo. Tiningnan niya ang larawan nito at ni Joseph at nagpatuloy. Ipinakita niya sa mga tao ang bahay habang nakatitig pa rin sa larawan. May dalawang lalaki na naninigarilyo pero hinarap sila ni Titan na ginawang bato ang sarili at pumasok sa lihim na operasyon na kanilang tinatakpan. Tinalo niya ang lahat at sinabi sa pinuno na kung mapupunta uli si Gilio sa kanilang lugar, hindi na siya magiging mabait sa susunod. Pero binali niya ang leeg nito at sinabi sa isa pang bata na para sa kanya ang mensahe. Napanood ng mga tao ang isang video kung saan lumaban si Invincible sa isang lalaki na sumuko na pero hindi ito nakinig at sinuntok uli. Sa paaralan, binati ni Mark si Amber pero hindi siya pinansin dahil huli siya ng 20 minuto. Ipinaliwanag ni Mark na kumuha siya ng cake para rito, pero isinama pa rin siya ng babae. Sa isang sunog, pinalala pa ito ni Titan sa pamamagitan ng pagtatapon ng gas sa loob. Hinarap siya ng isang lalaki, kaya binigyan niya ito ng pera at sinabi kung saan pwedeng pumunta hanggang sa makakuha ng bagong matitirhan. Lumaban si Invincible sa isa pang kalaban at nagpasalamat sa mga taong nagdiwang. Nang lumaon, sinigawan siya ng kanyang boss na si G. Seismic dahil huli na naman siya, kaya nag-resign si Mark. Tinanggap ni Titan ang pera mula sa isang lalaki at hinayaan itong mabuhay matapos makitang may anak pala ito. Lumaban sina Invincible at Omni-Man sa isang kalaban na gusto nilang kausapin. Tinuruan siya ni Omni-Man kung paano takutin ang mga kalaban at ibinagsak ito bago sinalo uli mamaya. Nagmadali si Mark sa paaralan at sinabihan na kung gusto niyang magkolehiyo, kailangan nilang pag-usapan ang kanyang mga pagliban. Pumasok si Titan sa isang lab kung saan kumuha siya ng chip, sabay sabing kung gusto nilang mabuhay ay huwag silang magpapaputok sa kanya. Nang lumaon, kinansela ni Mark ang date nila ni Amber sa pamamagitan ng text dahil lumalaban siya sa kalaban. Nakarating si Titan sa kanyang boss na si Machine Head at ibinigay ang chip na inilagay naman nito sa kanyang ulo. Sinabi niya rito na tapos na siyang magtrabaho para sa kanya, pero tumanggi ang kanyang boss sabay sabing magtatrabaho siya hanggang sasabihin niya. Galit na sinira ni Titan ang mesa ng boss na sinabi naman nitong nagpapatunay lang sa kanyang punto.
Sinubukan ni Mark na pigilan ang isang asteroid na patungo sa daigdig at matagumpay naman niya itong nagawa, sabay hagis pabalik sa kalawakan matapos ang malaking pagsisikap. Sinabi ni Omni-Man sa kanya na maliit lang ang asteroid na ikinagulat ng kanyang anak. Nakatanggap ng text si Mark mula kay Amber kaya pinayagan siyang umalis. Nakarating si Mark sa bahay ni Amber at humingi ng paumanhin sa pagiging huli. Sinabi niya rito na masarap ang pagkain, pero sinabi ng babae na 2 oras na ang nakalipas mula nung hapunan at tinanong kung mahalaga ba siya rito dahil palagi itong huli. Humingi ng paumanhin si Mark at sinabing hindi madali ang mga bagay, pero sinabi ng babae na hindi na niya uulitin ang ganoong takbo ng buhay. Nakakuha siya ng huling pagkakataon at umalis. Habang naglalakad siya sa kalsada, tinawag siya ng kanyang ama na sinabing ninanakawan ng elephant ang isang tindahan, kaya napilitan siyang tumulong. Pumasok si Titan sa kanyang apartment at binigyan ng merienda ang kanyang anak. Tinanong siya ng kanyang asawa kung nakalabas na ba siya at nadismaya nang makitang nagtatrabaho pa rin siya sa kanyang boss. Mula doon, nakita ng kanyang anak na si Terry si Invincible na buhat ang elephant. Sinabi niya rito na mabuting tao si Invincible at sinusubukan niya ring maging mabuti. Nalamigan naman si Debbie sa kanyang closet at nakita ang notebook ni Darkblood na binasa niya sa banyo, na nagpatibay sa kanyang mga hinala. Pinagalitan si Eve ng kanyang mga magulang dahil ang tanging dahilan kung bakit nila pinayagang maging superhero ito ay dahil nandoon si Rex para protektahan siya. Pero sinabi niya sa kanila na kaya niyang alagaan ang sarili at wala na ang koponang iyon. Sinabi ng kanyang ama na hindi siya pwedeng maging superhero ng mag-isa, pero umalis pa rin siya. Bago tayo tumuloy, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod pang recap. Ngayon balik tayo sa kwento. Mabilis na lumipad si Invincible sa kalangitan at pumunta sa isang bubong kung saan nakatagpo niya si Titan. Naalala siya ni Invincible at tinawag na kriminal, pero sinabi ni Titan na hindi pa nito alam ang tunay na kahulugan ng salitang iyon. Sinabi niya na kailangan niya lang ng kaunting pera at nakiusap na tulungan siyang pabagsakin ang kanyang boss na siyang namamahala sa lungsod. Sinabi ni Invincible na malalaking bagay lang ang kanyang ginagawa pero napilitan din itong tingnan ang nangyayari sa totoong mundo. Ipinakita ni Titan kay Invincible kung sino si Machine Head at ipinaliwanag ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Titan na kung tutulungan niya itong pabagsakin si Machine Head, makakatulong siya sa mga totoong tao. Nang tanungin ni Invincible kung bakit ito tumanggap ng pera noong una, sinabi niya na hindi naman ito para sa kanya. Sa hapunan, sinabi ni Mark sa kanyang mga magulang na kaya niyang pabagsakin si Machine Head, pero hindi nakikinig si Debbie. Matapos ang paliwanag ni Mark, sinabi ni Nolan na gagawa siya ng malaking pagkakamali dahil ginagamit lang siya at ang problemang iyon ay mababa para sa kanya. Sinabi naman ni Debbie kay Mark na kung minsan ang mga tao ay hindi kung sino sila at idinagdag na ang pagtulong sa kapwa ay hindi kailanman mababa para sa kanya. Ipinagdiwang ng mga bagong Guardians ang tagumpay laban sa Lizard League. Nagdiwang silang lahat gamit ang beer, maliban kina Robot at Black Samson na naglabas ng mataas na tunog na bumasag sa kanilang mga bote. Sinabi niya sa kanila na may mga tao sa ospital dahil hindi sila lumaban bilang isang koponan. Sinuri nila ang laban at pinagalitan sila ni Black Samson sa mga dapat nilang ginawa para magligtas ng buhay. Pero hindi masaya si Rex at sinabing ginawa nila ang lahat at nanalo naman sila. Sa lab ng Mer Twins, handa na ang clone at inilabas sa lalagyan. Humiga silang dalawa at nakuryente ang kanilang mga ulo. Nang matapos ito, binati ng bagong gawang kambal ang lumikha sa kanya sabay tawag dito na clone. Habang nag-aaway sila, sinabi ni Robot na hindi niya maiintindihan kung bakit nila ginagawa iyon. Sinalakay siya ng kambal pero tumigil nang tumayo siya sa ibabaw ng replication chamber. Ipinaliwanag ni Robot na kailangan niya ang kanilang galing sa tissue growth at DNA replication, sabay sabing babayaran sila. Tinawagan ni Debbie si Nolan para pakiusapang kumuha ng pagkain sa Rome at alak sa Provence. Noong umalis si Nolan, tiningnan niya ang bahay at nakitang nanalis ang vent ng hangin. Nakakita rin siya ng isang bag pero itinago ito nang bumalik si Nolan. Pumasok sina Titan at Invincible sa gusali ni Machine Head, pero nung harapin ito ni Invincible, hindi ito kumilos. Isiniwalat ni Machine Head na alam niyang darating sila salamat sa bagong chip na nakuha ni Titan. Nagpakita rin si Isotope na ikinagulat ni Invincible. Inamin ni Machine Head na wala siya sa antas nila pero binanggit na mabuti na lang at mayaman siya kaya kaya niyang kumuha ng maraming supervillain na dinala naman ni Isotope sa kwarto sa pamamagitan ng teleport. Nakatagpo ni Eve si Amber sa Beckwell Community Center kung saan ipinakita ni Amber ang paligid. Nang itanong ni Eve kung nandoon ba si Mark, sinabihan siya na may 15 minuto pa ito para dumating o kung hindi ay iiwanan na siya. Binigyan si Eve ng apron at inutusang maghiwa. Lumaban sina Invincible at Titan sa mga supervillain pero nahirapan sila habang nanunood si Omni-Man mula sa malayo. Nakuryente si Invincible habang nasunog naman si Titan. Matapos ang biglaang lakas, sinabi ni Invincible na mamamatay sila at mabilis na pinatay ang dalawa bago isinubsob ang kanyang ulo sa lupa ni Battle Beast. Sinubukan niyang bumangon ngunit itinapon siya ulit.
Nagdiwang si Machine Head pero binanggit na nakakakuha siya ng signal habang dumating ang Guardians of the Globe. Binanggit nila na nakatanggap si Cecil ng isang tawag at sila na ang mag-aasikaso dito. Inutusan ni Machine Head ang kanyang mga kalaban na patayin ang Guardians, at mabilis nila itong tinalo. Binanggit ni Battle Beast na naniniwala siyang may mga karapat-dapat na kalaban ang daigdig at sinabi kay Invincible na ang pagpatay sa kanya ay isang gawa ng awa. Sinubukang barilin siya ni Black Samson pero nabigo, at natamaan si Invincible sa kanyang tiyan kaya hindi na ito sumasagot. Bumangon si Black Samson at tumakbo patungo kay Battle Beast na humila sa kanyang kamay mula sa palso at itinapon siya na naging dahilan ng pagkabitak ng kanyang ulo. Sinubukan din ni Monster Girl na talunin si Battle Beast pero mabilis din siyang tinalo nito. Binaril siya ni Robot, at habang nakatingin ang Guardian sa kanilang mga natumbang kaibigan, sinabi nila sa mga supervillain na nagkamali sila. Sa pagtutulungan, nagkaroon sila ng matinding labanan sa mga kalaban at tinalo sila, maliban kay Battle Beast na sinabing walang karangalan sa pagpatay ng mga insekto at umalis. Hawak ni Robot si Monster Girl matapos makitang malubha ang sugat nito. Inilarawan ni Machine Head ang mga pangyayari bilang kakaiba at hiniling kay Isotope na ilabas siya doon, pero nakitang hindi ito sumasagot at natama naman ni Rex. Nagising si Mark at sinabi ni Titan na hindi niya sinasadyang mangyari ang mga bagay sa ganitong paraan bago umalis. Nagbuhos naman sina Amber at Eve ng sabaw para sa lahat ng kakilala ni Amber. Sinabi ni Eve na ang pagiging abala nito ay kahanga-hanga, pero sinabi ni Amber na akala niya ay nandoon si Mark kasama niya. Tiningnan ng mga doktor ng GDA si Mark at binanggit na marami ng dugo ang nawawala sa kanya. Dumating si Cecil sa lugar at natakot sa kanyang nakita. Sinabi niya sa mga doktor na iligtas ito dahil kailangan nila si Invincible, pero sinabi rin na kumuha ng sample ng dugo kung sakali. Dinala palayo si Machine Head, pero bago siya umalis sa kwarto, binuksan ni Cecil ang kanyang ulo at kinuha ang ninakaw na chip. Tinawag ni Mark ang kanyang ama at ipinikit ang kanyang mga mata habang binabanggit ng mga doktor na nawawala na sila ng oras. Nakatanggap si Eve ng tawag sa telepono na nagsasabi tungkol kay Mark, kaya sinabi niya kay Amber na kailangan niyang umalis. Sinabi niya kay Amber na mahal siya ni Mark at pupunta doon kung kaya niya bago umalis. Inaliw naman ni Robot si Monster Girl at sinabing aayusin niya ito. Nakarating si Nolan sa bahay habang tumatanggap ng tawag si Debbie. Pumunta si Isotope sa opisina ni Machine Head at binati ang kanyang totoong boss na si Titan sa kanyang ginawa. Sinabi ni Titan sa kanya na sinabi niya kay Invincible ang totoo na gagawin niyang mas mabuti ang lungsod, at binati ang kanyang pamilya. Pumunta si Donald sa lab kung saan sinabihan siya na ang mga cell ng Viltrumite ay hindi basta namamatay. May tatlong babae naman na nilapitan ng isang lasing na lalaki na nagsabing siya si Doug Cheston, anak ng may-ari ng Cheston Pharmaceutical at kalahati ng universidad. Inanyayahan niya silang makipag-party kasama niya, pero tumanggi ang mga ito. Noong umalis sila, sinalakay ang lalaki mula sa likod. Nang magising si Doug, sinabi ni D.A. Sinclair na gagawin siyang isang matapang na explorer. Tiningnan niya ang kanyang braso na kalahating tao at kalahating robot na ikinagulat niya. Dahil hindi ito tumahimik, hinailan ni D.A. Sinclair ang kanyang leeg at inalis ang kanyang vocal cords. Samantala, mabilis na dinala sina Invincible, Monster Girl, at Black Samson sa emergency unit. Nalulunod si Monster Girl sa sarili niyang dugo at nilagyan ng tubo, pero habang inaalagaan siya, nagbago ang anyo niya bilang halimaw. Pumasok si Robot at sinabing siya lang ang makapagliligtas sa kanila dahil pinag-aralan niya ito ng mabuti. Si Black Samson naman ay nagkakaroon ng problema sa puso, pero hindi nila ito magising. Sa kanyang gulat, bigla itong naglabas ng mga alon ng liwanag na nagdulot ng pagtaas ng lakas pero nagbigay din ng tibok ng puso. May butas naman si Invincible sa kanyang katawan kaya nagtrabaho ang mga doktor sa kanya habang nakarating sina Debbie at Nolan sa emergency unit at natakot na tiningnan ang kanilang anak. Nagising din sa wakas si Mark at nakita ang kanyang mga magulang. Pinaliwanag ni Nolan ang kanyang kalagayan at nag-alala naman si Mark kay Amber. Sa kabutihang palad, nailigtas ni Eve ang araw, at tila maayos naman ang lahat sa ngayon. Nakipag-usap si Nolan kay Cecil tungkol kay Darkblood, at sinabi lang ni Cecil ang kailangan nitong malaman. Sa kwarto ni Amber, sinusubukan ni Mark at Amber na magkaayos uli. Nakokonsensya siya na iniwan niya ito noong gabing iyon. Tinanong niya kung pwede silang magsimula uli na tinanggap naman ng babae sa pamamagitan ng paggawa ng pilit na tawag sa kanya. Sa paaralan, sinabi ni William kay Mark na pupunta siya para sa isang tour sa Upstate University kasama ang lalaking gusto niya na si Rick. Nagtanong si Mark kung pwede siyang sumama at isama si Amber dahil kailangan niya ito. Sa kwarto ni Mark, binisita siya ni Eve. Nagpasalamat siya sa pakikipag-usap kay Amber nung masaktan siya at niyakap ito. Sinabi niya rito na bibisita siya sa Upstate University at inanyayahan ito, pero binanggit ng babae na hindi siya magkokolehiyo dahil gusto niyang tumulong sa mga tao sa pamamagitan ng pagtulong talaga sa kanila. Tinawagan ni Debbie si Mark na sinabing nandoon sina William at Amber, at umalis naman si Eve.
Sumakay silang lahat sa kotse ni William at mabilis na umalis. Nakiusap si Amber kay William na ikwento si Rick na nasa sabik namang makatagpo ni Amber. Sinabi niya na kamanghahanga ito at hindi tumigil sa pagsasalita tungkol sa kanya na ikinagalit naman ni Mark. Tinanong ni Nolan si Debbie kung lalabas ba ito, at sinabi ng babae na kailangan niyang kumuha ng dry cleaning at pagkain para sa hapunan. Noong umalis siya, binuksan ni Nolan ang kanyang bag at nakitang wala na ang kanyang suit. Sa Upstate University, binati nila si Rick na tumulong sa kanilang mga bag. Tiningnan nila si Rick at binanggit ni William na magiging maganda ang weekend na ito. Binanggit ni Mark na maganda ang lugar, at sinabi ni Rick na inayos niya para makita nila kung ano ang hitsura ng biology class. Sa isang pastilan, may nakalagay na poster ng nawawalang si Doug Cheston. Nakaempake na si Eve at sinusubukan niyang umalis ng bahay sa kabila ng malaking pagtutol ng kanyang ama. Nagpaalam siya sa kanyang mga magulang at nagtungo sa masukal na gubat kung saan gumawa siya ng isang maganda at komportableng treehouse na nakaharap sa abot tanaw. Sa klase, nagbigay ng lecture ang propesor sa biology, pero hindi sumang-ayon si D.A. Sinclair sa kanyang mga sinabi at sinabing ang lahat ng mga turo na ito ay mababa sa karaniwan. Sinabihan siya ni Amber na nagpapakasama siya, at lumapit sa kanila si D.A. Sinclair sabay sabing hindi nararapat si Rick sa paaralan ng mga bobo. Tinawag niyang kahanga-hanga si Rick at pinapaalis naman siya ng propesor. Tinanong ni Amber si Mark kung maayos lang siya, at sinabi naman nitong masaya siya. Sinabi ni Rick na pwede silang mag-ikot sa campus, at nagsimula silang tumingin-tingin. Nang lumaon, sinabi ni Mark kay Amber na gusto niya doon at gustong mag-aral kasama siya, pero sinabi ng babae na kung gusto niya iyon, kailangan niya ng mas mataas na grado, at nagkaroon sila ng matinding halik. Biglang may sumabog at mula doon ay lumabas ang isang cyborg na nagsimulang manakit ng mga tao habang hawak ang kanyang ulo. Noong hawakan ng cyborg si Rick, hinagisan ito ni William ng lata ng soda kaya siya naman ang binalikan nito. Sinasakal ng cyborg si William at papatayin na sana. Tinawag ni Amber si Mark na biglang nawala at bumalik bilang si Invincible para pigilan ang nakamamatay na suntok ng cyborg. Noong may bagsak si William, tumingin siya kay Invincible at nakilala si Mark na sinabihan lang siyang tumakbo. Pagkatapos noon, nagsimulang lumaban ng totohanan si Invincible at ang cyborg. Sinakalkil si Invincible hanggang sa magawa niyang itaas ang maskara ng cyborg na ikinagalit ng nilalang kaya itinapon siya nito. Tiningnan ng nilalang ang sarili at sumigaw sa takot bago pinatay ang sarili. Nagalit naman si Amber kay Mark dahil iniwan sila doon at tumakbo palayo. Umalis siya habang nagulat pa rin si William matapos malaman ang totoong pagkatao ni Mark. Galit na galit si D.A. Sinclair at binanggit na iyon na ang huling pagkakataon na iiwan niyang buo ang utak ng kahit sino habang tinitingnan si Rick. Tiningnan ni Eve ang kanyang telepono at lumipad palayo, sabay sabing kailangan niyang gumawa ng mundong gusto niyang tirahan. Sa GDA, isang sirang clone ni robot ang pumasok sa kwarto, na nagsasabi sa mga doktor na nagpadala siya ng clone sa Arctic at kumuha ng sample sa Cosmos na naniniwala siyang magdaragdag ng 60% sa kanyang buhay. Lumapit siya kay Monster Girl, at nakita ni Samson mula sa kabilang kwarto na talagang nag-aalala ito sa kanya. Sinabi ni robot na mabuti at gising na ito. Binisita ni Debbie si Art Rosen na nagsabing hindi maganda ang balita. Tiningnan nila ang suit ni Nolan at nakakita ng mga bakas ng kalasag ni War Woman, mga bahagi ng hiwa ni Aqua Ross mula kay Darkwing, at mga sunog mula kay Red Rush. Subalit ipinaliwanag ni Art na ang pinakalumang bakas ng dugo sa suit ay nasa pulso ni Nolan, na nangangahulugang siya ang unang sumuntok. Samantala, mula sa labas, galit na nakatingin si Nolan. Kinuha naman ni Amber ang kwarto ni Rick dahil ayaw niyang makasama si Mark. Umalis si Rick para kumuha ng beer para sa lahat. Noong umalis siya, nasa sabik na inulit ni William na si Mark ay si Invincible, pero hindi niya nagustuhan na hindi ito sinabi sa kanya. Tinulungan naman ni Eve na pigilan ang maraming sakuna at tinulungan din ang mga magsasaka na palakihin ang kanilang mga pananim. Sinabi ni Robot sa Mer Twins na maganda ang kanilang trabaho dahil nagawa nilang pabilisin ang paglaki ng mga cell. Sinabi ni Robot sa kanila na kailangan muna nilang tapusin ang kanilang trabaho at hindi nakikipag-usap. Subalit hindi nagtitiwala sa kanya ang kambal. Patuloy na tinatanong ni William si Mark tungkol sa pagiging invincible, pero binanggit niya na hindi niya gustong maging superhero at hindi sigurado kung mapapatawad siya ni Amber sa pagkakataong ito. Noong hilingin, napilitan si Mark na ilipad si William at hindi pinayagang isukat ang kanyang suit. Habang naglalakad si Amber sa pasilyo, inanyayahan siya ng isang lalaki na si Kyle sa isang party. Tinawagan ni Rick si William at tinanong kung gusto nila ng pizza na sinang-ayunan naman nito. Habang tumatawag, sinalakay si Rick at natapos ang tawag. Nalungkot si Mark na pumunta sa party si Amber nang wala siya pero sinabihan siya ng kanyang kaibigan sa nangyari kay Rick. Sinabi ni Mark sa kanya na hindi niya talaga kailangan ang tulong nito dahil palagi niya lang pinapalala ang mga bagay. Sinabi niya na kailangan niya munang sundan si Amber at umalis.
umalis. Sinabi naman ni Black Samson kay Robot na mas mabuti ang pakiramdam niya kaysa noong mawala ang kanyang lakas. Sinabi ni Robot sa kanya na bumalik sa HQ habang nananatili siya doon kasama si Monster Girl. Noong makaalis si Samson, ipinatong ni Robot ang kanyang kamay sa mukha nito at bigla itong nagising. Nagtanong ito kung nanalo ba sila, at sinabi niyang nanalo sila salamat sa kanya, at hindi siya umalis habang nagpapagaling ito. Galit na lumapit si Nolan kay Art mula sa likod pero ipinakita ang ilang beer na kanyang binili. Nakita naman ni William na basag ang telepono ni Rick at tinawag ito, habang sinusundan ng bakas ng dugo at sapatos patungo sa isang kanal. Nilapitan si Amber ni Kyle na bumati sa kanya sa party. Samantala, nakarating din si Mark sa party. Nagtawanan sina Nolan at Art habang inaalala ang nakaraan. Subalit tinanong niya si Art kung bakit ito medyo kinakabahan. Sinabi ni Art na pagod siya, at sinabi naman ni Nolan na naiintindihan niya dahil alam niya kung paano nagbabago ang mga bagay mula sa isang araw patungo sa isa pa, at binigyan si Art ng isa pang beer. Sa party, nakita ni Mark si Amber na nakikipag-usap kay Kyle na hawak ang kanyang balikat habang nag-uusap sila. Sinabi ni Amber sa kanya na medyo nerd siya para sa isang frat guy, at sinabi naman nito na ganoon din ang sinasabi ng kanyang kasintahan na ikinagulat ng babae. Tinanong niya si Amber kung may kasama ba ito, at sinabi ng babae na wala na ngayon. Nakatanggap ng mga tawag si Mark mula kay William at napilitang sumagot para lang makitang hila-hila ng isang halimaw ang kanyang kaibigan. Hinarap ni William si Sinclair at nakita ang mga takot ng malapitan kaya hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Pumunta si Mark sa ilalim ng lupa sa kanal at hinanap si William. Sinalakay siya ng mga cyborg ni Sinclair at dinala sa ilalim ng tubig habang sinasuntok. Nahanap niya ang lab ni Sinclair habang nakatali si William. Sinuntok si Invincible ng marami sa mga halimaw habang nangangatwiran si Sinclair na inaayos niya ang kahinaan ng tao. Inalis ni Mark ang isa sa mga helmet ng cyborg at nalaman na si Rick pala ito na nabubuhay ng walang emosyon. Itinapon si Invincible habang sinusubukan ni William na kausapin si Rick na inaalala kung paano sila nagkaroon ng relasyon noon. Sinimulan ni Sinclair na hiwain ang braso ni William na naging dahilan para makilala ni Rick si William at alisin ang bahagi ng kanyang helmet para matulungan si Invincible. Sinubukang tumakas ni Sinclair pero hinarap siya ni William at sinuntok sa mukha ng paulit-ulit. Noong bumangon ito, sinuntok uli ito ni Mark na naging dahilan ng pagkabali ng kanyang panga. Humingi ng paumanhin si Invincible kay Cecil dahil sa pagsuntok kay Sinclair ng ganoon, pero naintindihan niya ito at sinabing ikukulong si Sinclair habang ginagawa ang lahat para sa mga taong ginamit sa eksperimento. Nakarating sina Mark at William sa kanilang kwarto kung saan nagsimulang umiyak si William. Binuksan ni Mark ang pinto sa kwarto ni Amber pero isinara uli ito. Nakarating si Nolan sa bahay kung saan umiinom ng alak si Debbie. Tinanong niya ito kung bakit niya pinatay ang Guardians, pero itinanggi niya ito. Inihagis niya ang bote ng alak sa kanya. Noong sabihin niya na lasing ito, sinabihan niya itong umalis. Binasag niya ang bote ng alak at sinuntok ang pader kaya nagkaroon ng butas. Tahimik ang biyahe pabalik mula sa Upstate University dahil ayaw pakinggan ni Amber si Mark. Nagpaalam si Amber kay William na sinabing ayaw na niyang tiisin ang pag-uugali ni Mark. Noong sasabihin na sana ni Mark kay Amber na siya si Invincible, isinara nito ang pinto. Pero lumipad si Mark pataas sa kanyang kwarto bilang si Invincible at ipinaliwanag kung bakit palagi siyang huli. Subalit alam na pala ito ni Amber, at sinabi sa kanya na nagsinungaling ito sa kanya at hindi nagtitiwala, kaya sinabihan niya itong umalis. Samantala, bumalik si Eve sa gubat kung saan naggawa siya ng kape sa kanyang treehouse at tiningnan ang kanyang telepono habang nakatingin sa tanawin. Nagising si Debbie at bumaba kung saan nakita niya si Nolan. Tinanong niya ito kung bakit niya pinatay ang Guardians, at bilang sagot ay nakiusap ito na magtiwala sa kanya, pero sinabi ng babae na imposible dahil kaibigan nila ang Guardians. Sinabi ni Nolan na wala siyang pagpipilian, kaya sinabihan niya itong umalis sa kanyang bahay. Umalis ito at sinabing mag-uusap sila mamaya. Tinawagan ni Debbie si Mark pero hindi ito sumasagot. Maya-maya, napalibutan siya at sinabihan ni Donald na sumama sa kanya. Tinanggap naman si Monster Girl pabalik ng Guardians na yamakap sa kanya. Sinabi ni Rex sa lahat na dapat silang mag-party, sabay bigay sa kanya ng carton ng gatas na may alak sa loob. Nagulat si Monster Girl dahil nabawi ni Black Samson ang kanyang lakas. Sinabi ni Robot na masaya siya na gumaling ito at hindi niya ito hahayaang mamatay, at nagpunta sa isang teknikal na usapin na ikinagulat ng lahat. Nakatanggap ng ideya ang Mertwin sa pamamagitan ng hologram. Noong bumukas ang truck, lumabas si Robot at sinabihan silang umurong. Ipinakita niya ang totoong robot at hiniling na makita ang kanilang gawa na naging katanggap-tanggap naman maliban sa ilang detalye. Sinabihan niya silang mag-ayos ng ilang bagay para mapag-usapan ang kanilang bayad, pero gustong pag-usapan ng Mertwins ang bayad muna.
Naupo sina Mark at William sa kotse ni William habang kumakain ng fast food. Nag-iisip si William kung babalik ba sa normal si Rick, at sinabi naman ni Mark na ibabalik siya ni Cecil. Nag-usap pa sila, pero lumabas si Mark dahil kailangan niya ng oras ng mag-isa. Nakarating si Debbie sa GDA kung saan tinanong niya si Cecil kung bakit nito itinago si Nolan sa kanya. Sinabi ni Cecil sa kanya na hindi niya pwedeng isapalaran na malaman ni Nolan ang kahit ano sa ngayon. Sinabi niya na baka may isang tao lang na kayang lumaban kay Omni-Man. Tinanong niya ito kung nasaan si Mark, pero sinabi ng babae na hindi iyon mangyayari. Nag-ensayo naman si Omni-Man kung paano sasabihin kay Mark na pinatay niya ang Guardians, sabay sabing responsibilidad niya ito, na nagtitiwalang maiintindihan naman ni Mark, at umalis siya sa Himalayas matapos ang pagsasanay. Nagtrabaho ang Mer-Twins kay Robot. Umalis siya sa kanyang lalagyan at sinabihan ang Mer-Twins na magmadali dahil nakakalaso ng hangin para sa kanya. Nilagyan nila ito ng maskara at inilagay sa kama para magsimula ang paglipat ng kanyang isip sa bagong katawan. Sa malaking kahirapan, natapos nila ang proseso. Bumangon si Rudy at hindi nakilala kung siya ba ang clone o ang orihinal. Sinabi ni Rudy sa orihinal na humihingi siya ng paumanhin na hindi ito siya, pero sinabihan itong huwag mag-alala at maging masaya sa pagbabago ng mundo. Umiyak ang clone at hinayaang mamatay ang orihinal. Noong hingi ng bayad, inutusan sila ni Rudy na bumalik sa kulungan na naging dahilan ng pag-aaway. Inayos ng Mer-Twins ang mga normal na robot hanggang sa lumabas ang isang mas malaking robot at pinagpapalo sila sa bawat sulok. Hinanap naman ni Nolan si Mark sa kanyang bahay pero walang nakita maliban sa isang ahente ng GDA na kanyang hinawakan at isinubsob sa lupa. Pinagbabaril siya ng marami sa mga ahente na mabilis naman niyang pinatay. Nahanap niya ang bahay na binili ng GDA sa harap nila na ikinagalit niya, pero sinabi ni Donald na para ito sa proteksyon ng kanyang pamilya. Sinabi ni Nolan sa kanya na palagi naman itong nakakaawa at dinurog ang kanyang likod. Sinabi ni Donald kay Cecil na isang karangalan ito at pinasabog ang bahay. Nakasalubong ni Mark si Eve at naisip ng babae na tutulungan niya ito ngayon. Galit ang Mer-Twins kay Robot dahil niloko sila nito. Lumaban sila sa dambuhalang robot hanggang sa bigla itong umalis matapos makatanggap ng tawag mula kay Cecil. Nagmamaneho si William pauwi nang lapitan siya ng galit na si Omni-Man. Takot na takot si William na harapin ito, at umalis naman si Omni-Man matapos malaman na kasama ni Mark si Eve. Muntik ng madurage si William. Sinabihan ni Cecil ang Guardians na tumahimik at maghintay hanggang sa tawagin sila. Galit ang koponan, at para lumala pa ang sitwasyon, hindi sumasagot si Robot. Biglang nagpakita sa kanila ang bagong robot. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Rudolph Connor, sabay sabing ang robot ay isang drone lang na kanyang pinapatakbo mula sa malayo. Nagtanong si Kate kung paano nila malalaman na nagsasabi ito ng totoo, at sinabi naman ni Robot na pwede silang magtanong ng kahit ano. Nalaman ng GDA na lumilipad si Mark ng madali pero nakita rin na 6 na minuto ang layo ni Omni-Man sa kinaroroonan ni Mark na ikinaalarma naman ni Cecil. Sinabi niya na kailangan nilang kumuha ng oras. Sinabi ni Mark kay Eve ang nangyari kay Amber na kinaawaan naman ng babae. Sinabi niya na hindi niya alam kung sino ang dapat na pagkatao niya. Lumipad si Nolan pero pinalo ng isang napakalaking sinag ng liwanag na nagmumula sa isang satellite sa kalawakan na nagawang pabagsakin siya sa maraming gubat, bukid, at mga hayop sa paligid niya, na sumire sa maraming lupain at nag-iwan ng malaking hukay sa lupa. Subalit bumangon uli agad si Nolan habang nilalabanan ang lakas ng sinag at sinira ang satellite. Binanggit ni Cecil na 400 bilyong dolyar ang ginamit para lang sa pagdurugo ng ilong. Bumalik si Omni-Man sa paghabol kina Mark at Eve habang sinabi naman ni Cecil sa kanila na gagamitin niya ang kanyang teleporter. Sinabi ni Rudy sa Guardians ang lahat ng nangyari, pero gusto pa ring malaman ni Rex kung bakit ang katawan nito ang kanyang pinili. Naisip naman ni Monster Girl na ginawa niya iyon para sa kanya. Ipinaliwanag ni Rudy na dahan-daang bomb-abote si Monster Girl, at nakakulong naman siya sa isang bakal na libingan habang nakatira din doon ang babae. Sinuri ni Monster Girl ang lahat ng ginawa ni Robot at sinabing kailangan niya ng oras para isipin ito. Tinawagan ni Black Samson ang Guardians at sinabing alam niya kung bakit sila alerto. Nakita nila ang video ni Omni-Man na sinisira ang satellite. Narinig ni na Mark at Eve ang pagsabog, at sinabi ni Eve na dapat nilang tawagan si Cecil. Sinabi ng lalaki na hindi na nila ito problema. Sinabi ni Eve na hindi niya binabaliwala ang mundo kapag kailangan siya nito. Pinagbabaril si Nolan ni Cecil. Sinubukan niya itong hawakan pero nawala ito bago pa man makuha ni Nolan. Sinabihan siya ni Nolan na huwag makialam, pero sinabi ni Cecil na hindi niya pwedeng gawin iyon, sabay tanong kung bakit niya pinatay ang Guardians. Sinabi niya na nararapat sa isang sagot si Debbie at sinabi kay Nolan na niloko niya ito at silang lahat sa loob ng 20 taon. Tinanong niya si Nolan kung alam ba ito ni Mark na ikinaalarma naman nito, pero naisip ni Nolan na inuubos lang ni Cecil ang kanyang oras. Noong umalis si Cecil, sinalakay si Nolan ng mga cyborg ni Sinclair na nakipaglaban sa kanya habang sinusubukan niya itong alisin. Sinalakay niya ang mga halimaw
halimaw at pinagpira-piraso ang mga ito. Takot na nanood sina Cecil, D.A. Sinclair, at Debbie sa laban ni Nolan habang sinisira niya ang mga katawan. Sinabi rin ng mga ahente kay Cecil na patungo sina Eve at Mark sa kinaroroonan ni Nolan na ikinaalarma naman niya. Binanggit ng Twins na gago si Robot habang sinusubukan nilang buhayin si The Immortal. Hinarap ni Nolan ang isa pang halimaw habang papunta kay Mark, na sinabi niya kay Cecil na tinalo na niya noon. Dalawang helicopter ng balita ang pumunta sa laban ni Omni-Man. Sinabi ng Guardians na dapat silang tumulong pero sinabihan sila ni Cecil na manatili doon dahil sila ang huling pag-asa laban kay Omni-Man. Lumaban si Nolan sa halimaw habang sinabihan ni Debbie si Cecil na tawagan ang telepono ni Eve dahil kasama nito si Mark. Sa malayo, nakita ni Mark na dinodegonan si Nolan ng nilalang kaya nagmadali siya para tumulong. Noong kakainin na sana si Nolan, sinuntok ni Mark ang nilalang at pinalipad ito. Tinawagan si Eve ni Debbie at tinanong kung ano ang nangyayari. Nagising si Nolan at masayang sinabi ni Mark na panahon na para magtulungan sila. Noong bumangon ang nilalang, sinabi ni Cecil kay Eve na huwag silang tutulungan at pumunta sa HQ ng Guardians. Natapos naman ng Twins ang pagbuhay kay The Immortal na hindi agad nagising. Sinuntok ito ng maraming beses at biglang nabuhay uli habang naaalala ang lahat ng nangyari. Nagising siyang galit na galit at kinontrol ng isang color. Subalit hinayla ni Immortal ang color at tinanong kung nasaan si Omni-Man. Hindi nila alam, at lumipad siya palayo. Nagtanong si Mark kung bakit mas matigas ang halimaw ngayon, at sinabi ni Omni-Man na maraming bagay ang hindi niya alam dahil ipinadala ito ni Cecil para habulin siya. Sinabi ni Mark na baka pwede niya itong ipaliwanag matapos nilang patayin ang halimaw. Sinabihan si Cecil na may bagong bagay na papalapit sa kinaroroonan ni Omni-Man na si The Immortal pala, na umabot sa kanya at mabilis na pinagpapalo siya sa matinding galit. Mabilis na gumanti ang nagulat na si Omni-Man, sabay huli sa kanyang suntok at sinabing dapat na natili na lang itong patay bago ito mabilis na pinalo ng matindi. Subalit nag-alala si Nolan kay Mark na nasa ilalim ng kontrol ng halimaw. Kumuha si Mark ng cable at kuryente ang halimaw habang patuloy na naglalaban sina Nolan at Immortal. Hinuli ni Nolan ang kanyang suntok at ibinaon ang kanyang kamao sa tiyan nito ulit. Sinuntok niya ito ng tago sa katawan na ikinagulat ng buong mundo na nanunood dahil sa mga helicopter ng balita. Subalit kahit sugatan, idiniin ni Immortal ang kanyang mga daliri sa mata ni Omni-Man para bulagin ito. Sa matinding sakit, nagawa ring patayin ni Nolan ang bayani uli nang hatiin niya ito sa dalawa at binagsak ang katawan habang nanunood si Mark. Nahulog sa lupa ang nahating katawan ni Immortal. Natigilan si Mark sa mga labi ni Immortal at nalaman na ang kanyang ama pala ang pumatay sa Guardians of the Globe. Sinubukan ni Nolan na palamigan ang sitwasyon at magpaliwanag, pero sinalakay siya ni Mark sa paniniwalang kinokontrol ang kanyang ama ng kung anong lakas. Doon na ipinaliwanag ni Nolan ang katotohanan tungkol sa kanya at sa Viltrum kay Mark. Hindi nagsinungaling si Nolan tungkol sa pagkakaroon ng Viltrum pero nagsinungaling siya kay Mark tungkol sa totoong layunin nito. Sa kabila ng sinabi ni Nolan na para ito sa mas ikabubuti, hindi ito tinanggap ng maayos ni Mark. Nanindigan si Mark laban kay Nolan at nangakong ipagtatanggol ang daigdig mula sa kanya at sa iba pang mga Viltrumite. Sinubukan uli ni Nolan na kausapin ang kanyang anak, pero nung makitang hindi magbabago ang isip ni Mark, pumayag si Nolan at nagkaroon sila ng matinding labanan. Nagsimula ang pag-aaway sa pagitan nilang dalawa kung saan may malaking kalamangan si Nolan simula pa lang. Habang nangyayari ito, sinubaybayan ni Cecil ang laban na ipinapakita sa buong panunood niya, ni Debbie, at ng mga bagong Guardians. Noong dalhin ang laban sa kalangitan, nagpadala si Cecil ng mga jet sa pag-asang magugulo si Nolan para makakuha ng ilang segundo si Mark na makaganti. Inalis ni Nolan ang kanyang pansin kay Mark at gumanti, sabay sira sa isang jet. Nagmadali si Mark para tulungan ang piloto at iligtas ito sa pagkahulog. Nagpasalamat ang piloto kay Mark, pero mabilis na dinurog ni Nolan ang ulo ng piloto para ipakita kung gaano kawalang kwenta ang pagsisikap ni Mark. Patuloy na pinagtawanan ni Nolan ang pagmamahal ni Mark sa buhay ng tao bago siya sinuntok ng napakalakas na nagdulot ng malaking lindol sa pagbagsak sa kalsada ng lungsod. Ang mga resulta ng sakuna ay nagdulot ng takot kay Mark na mabilis na tumulong sa mga tao sa gusali na kanyang nabagsakan. Nakatayo sa gitna ng mga sira, hawak ni Mark ang naputol na braso ng isang ina na sinubukan niyang iligtas sa gusali. Nagpakita si Nolan at nag-away uli ang dalawa. Narinig ito ni Debbie at nagsimulang umiyak ng husto. Nagalit si Mark at sumalakay, sabay bintang sa kanyang ama na nagsisinungaling,
na nagpatama ng ilang suntok at nagpagulat kay Nolan. Mabilis na nakabawi si Nolan at pinilit uli si Mark na makita ang buong pagkasira sa pamamagitan ng paghawak sa kanya sa harap ng isang tumatakbong tren at hinayaang tumama ito sa kanilang dalawa. Nahati ang tren at ang mga tao sa loob ay patuloy na nadurage hanggang sa pumalo si Nolan na nagpadala sa mga natitirang bagon sa iba't ibang direksyon. Sinubukan uli ni Mark na saktan ang kanyang ama, pero hindi na natinag si Nolan sa pangalawang pagkakataon. Samantala, nang makakita ng pagkakataon, inutusan ni Samson ang Guardians na magtungo sa lungsod at tulungan ang mga mamamayan habang nasa ere sina Mark at Nolan. Nag-atubili si Rudy na sumuwi sa mga utos ni Cecil, pero sinabi ni Monster Girl sa kanya na hindi lang siya isang robot ngayon na nagtulak sa kanya na sumunod sa iba. Pinilit ni Nolan si Mark sa ilalim ng tubig na muntik nang maging dahilan ng pagkalunod ng bata. Noong mawalan na ng malay si Mark, itinapon siya ni Nolan sa gilid ng isang bundok bago lumapag at nagbigay ng isang suntok na napakalakas na nagdulot ng avalanche na sumire sa isang maliit na nayon sa malapit. Subalit noong umatras si Nolan para ibigay ang nakamamatay na suntok, nag-atubili siya habang nakatitig sa sirang katawan ni Mark. Nagkaroon siya ng alaala sa isang eksena mula sa pagkabata ni Mark. Pinapanood ni Nolan at Debbie ang batang si Mark na naglalaro ng baseball. Si Debbie mula sa upuan at si Nolan na nakatayo sa tabi. Noong una ay ayaw ni Nolan, pero nang makita ang pananabik at tuwa sa mga mata ni Mark noong matamaan ang baseball ay nagising ang kanyang damdamin bilang ama. Sumama siya kay Debbie sa masayang pagsuporta sa kanilang anak habang nagmamadali ito patungo sa home base. Nagtagumpay si Mark na makakuha ng home run at tumakbo sa kanyang mga magulang. Binuhat ni Nolan ang bata at buong pagmamalaking binati ito. Balik sa kasalukuyan, nalaman ni Nolan na hindi niya kayang patayin ang kanyang anak sa kabila ng lahat ng kanyang sinabi noon. Napuno ng masakit na emosyon si Nolan bago mabilis na lumipad palayo at iniwan ang buong daigdig. Nagsimula siyang umiyak habang lumalabas sa atmosphere na nag-iwan ng isang luha na lumulutang sa kalawakan. Nanatili si Mark sa bundok kung saan nagpadala si Cecil ng chopper para iligtas siya. Sa kanyang pagpapakaligtas, nalaman na napanood ni William, Art, at Amber ang mga pangyayari sa balita at nalungkot sa posibleng pagkawala ng kanilang kaibigan. Binanggit pa sa mga ulat ng balita ang malaking pagkawala ng buhay na nabawasan lang dahil sa tulong ng Guardians at ni Atom Eve. Sa ibang lugar, sinunog ng Mer Twins ang kanilang ginawang lab pero nahuli sila ng mga ahente ng GDA. Sinubukan nilang lumaban ng bahagya, ngunit may lumitaw pang mga ahente ng GDA at nung makitang mas marami ang kalaban ay sumuko silang dalawa. Nagising din sa wakas si Mark pero malubha pa rin ang sugat. Sobrang nasaktan si Mark sa nangyari kaya umiyak na lang siya. Naintindihan ito ni Debbie at umalis sa kwarto para bigyan siya ng espasyo. Lumapit si Cecil na nag-alok sa kanya at kay Mark ng proteksyon sa pamamagitan ng paggawa ng peking balita sa pagkamatay ni Nolan. Bumalik din ang Guardian sa kanilang headquarters na pagod sa pagtulong. Tiningnan ni Rex ang huling bakas ng dugo mula sa pagpatay sa unang Guardian. Kumuha siya ng basahan at sinimulang linisin ito pero pinatigil siya ni Samson. Nagtulungan ang buong grupo para linisin ang bakas ng dugo. Ilang linggo na ang nakalipas mula nung huling makita si Mark. Binisita ni William ang bahay ng pamilya Grayson para subukang hanapin siya pero walang nangyari. Nakatagpo niya si Eve na dumating din para sa parehong dahilan. Matapos gumaling ng husto, ginasing si Mark ni Cecil na nagpuri sa kanyang mga ginawa. Naisip ni Mark na sana ay panaginip na lang ang lahat ng ito, isang damdamin na sinang-ayunan naman ni Cecil. Sinabi ni Cecil kay Mark na gumaling na siya ng maayos at palalabasin na siya sa susunod na araw. Sa lahat ng ito, dinala ni Cecil si Mark sa isang tila puting kwarto. Noong tanungin, isiniwalat ni Cecil na isa itong lihim na laboratorio na nagpapakita ng liwanag sa isang wavelength na hindi nakikita ng mata ng karaniwang tao. Ang laboratorio ay naglalaman ng iba't ibang pagsubok ng sandata, isang ulo ng Martian na sinusuri, at si Immortal na muling inaayos, bagamat nakita lang ito ni Mark ng mabilis. Ibinalik ni Cecil sina Mark at Debbie sa kanilang bahay at nangakong tutulong kung kailangan nila ng kahit ano. Pagkapasok sa loob, nagpaalam si Debbie na pupunta sa kanyang kwarto dahil pagod siya. Paalis na sana si Mark para magpahinga nang biglang dumating si Amber para batiin siya, kasama sina Eve at William. Nagkasundo ang tatlo na lumabas para kumain. Binisita naman ni Debbie si Art at nagsalo sila sa alak habang inaalala ang nakaraan at ipinahayag ang kanilang hindi paniniwala sa pagtataksil ni Nolan. Masaya ang mga kaibigan ni Mark sa kanyang pagbabalik, pero ang kanilang pagtatanong tungkol sa laban kay Nolan ay nagdulot sa kanya ng hindi komportableng pakiramdam. Matapos niyang pakiusapan na tumigil sila, bigla siyang tinawagan ni Cecil na nagsasabing may isang nilalang na patungo sa daigdig. Isinuot ni Mark ang kanyang suit at hinarap ang posibleng panganib habang isiniwalat naman ni Eve ang sarili bilang si Atom Eve.
Lumabas si Mark sa atmosphere habang naghahanda sa pinakamalayong mangyayari para lang makatagpo si Allen. Mabilis na sinabi ni Allen kay Mark na may isang Viltrumite na nakatira sa daigdig, isang bagay na alam na ni Mark. Inanyayahan ni Mark ang naguguluhang si Allen na maupo at magkwentuhan gaya ng ginawa nila noong una silang magkita. Pinag-usapan ng dalawa ang kanilang mga plano para sa hinaharap na sana'y maging maayos ang lahat. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!